Magandang araw mga bata. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Quarter 4 sa ating asignaturang Araling Panlipunan, Matatag Curriculum. Handa na ba kayo sa susunod nating aralin? Kung handa na kayo, narito ang ating aralin para sa araw na ito. ASEAN at hamon likas kayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Bago tayo magsimula para sa ating aralin, maaari po ba kayong tumayo para sa isang panalangin? Maraming salamat sa kaibigan namin. Pagkakaroon ka pagkakaroon upang kami tawaran kami ng isang malakas na isip at pag-iasip namin ang mga itinuturo sa amin at unawaan ang mga kaibigan na pagkakulo sa amin sa pagkakagumpay sa buhay. Amen. Ayan. Bago kayo umupo, paki-check po ang inyong mga upuan kung ito ay makalat ba o meron ba natatagong kalat sa ilalim. At pagkatapos nito ay kumustahin nyo ang inyong mga katabi kung okay lang sila. Maaari na po umupo ang lahat. Meron ba lumiban sa klase natin ngayong araw na ito? Maigi, mainam yan kung wala. Bigyan natin ng 3 palakpak ang bawat isa sa pagiging maagap o pagkakaroon ng complete attendance sa araw na ito. Para sa ating kamusta. Yan. Sino sa inyo dito ang masaya sa araw na ito? Taas ang kamay. Yan. So marami. Sino naman dito ang nalulungkot? Hindi ko alam kung bakit. Meron ba? Pailan-ilan. So bakit kaya sila malungkot? Dahil, yes, magtatapos na yung ating school year. So, malapit na tayong magbakasyon at hindi na tayo magkikita-kita pa. So, huwag kayong mag-alala. Balang araw ay magkikita muli tayo dito sa ating paaralan. At sino naman dito ang excited para sa araw na ito? Para sa ating aralin? Meron ba? Ayan. Kung gayon, sino dito ang handa na sa ating aralin? Ayan. Marami kayong matutunan ngayong araw na to kung kayo ay makikinig sa ating klase. So, gaya ng lagi nating ginagawa, tayo ay mayroong so, makinig mabuti sa balitaan at mamaya ay meron akong itatanong sa inyo. Pinanganakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglunsad ng bagong Pilipinas Marketplace sa Mandaluyong City. Magsisilbi itong online platform sa mga produktong Pilipino na magpapalakas sa micro, small, and medium enterprises. Ang detalye sa balitang pambansa ni Harley Balbuena ng PTV Manila. Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa micro, small, and medium enterprises na nagbebenta ng mga pagkain Pinoy. Kasama sina First Lady Liza Araneta Marcos, Presidential son Billy Marcos, at iba pang opisyal. Nag-ikot ang Pangulo sa local MSMEs sa National Food Fair ng Department of Trade and Industry sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayon sa Pangulo, ang mas malakas na food MSME industry ay lilikha ng maraming oportunidad at magbibigay daan din sa pagpasok ng karagdagang investment sa Pilipinas. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad sa bagong Pilipinas Marketplace na magsisilbing online platform para sa produktong Pilipino. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform
that will highlight the products and services that are proudly Filipino. We are also opening opportunities for our food entrepreneurs, our communities, and of course, our heritage. Nakiisa sa National Food Fair ang nasa 250 Pinoy food MSMEs mula sa iba't ibang lalawigan. Dinaluhan din ito ng iba't ibang personalidad. Ikinagalak naman ng local food business owners ang ganitong programa ng gobyerno at umaasa silang mas lalawak pa ang market ng kanilang mga produkto. Malaking tulong sir to sa feature sa National Food Fair para mas lalong ma-feature pa yung mga products na yung mga local products. It will be a boom for us and also to other MSMEs just like us. We're trying to bring the flavors of Cagayan de Oro here in Metro Manila, and then this would really help us, start the business here in Metro Manila. Mula PTV, Hardy Valvena para sa Balitang Pambansa. Ayan, so inyong napakinggan ang balita tungkol sa nakaraang National Food Fair. Saan ito naganap mga bata? Tama, ito ay naganap sa Mega Mall, Mandaluyong City. Ano ang layunin ng Mega Fair na ito? Or Food Fair na ito? Tama, upang ipagpaalam o ibigay alam sa mga tao na mayroong mga lokal na produkto na para sa mamamayan Pilipino. So, ano ang may tutulong nito sa ating bansa? Makakapagpadagdag ito ng pagtaas ng ekonomiya ng bansa sapagkat ito ay may kapabilidad na maging o maiangkat ang mga produktong ito. Mahusay ka dyan. So, ito ay tungkol sa tungkol sa anong balita? Ito ay tungkol sa food fair. Okay, ano ang inyong naramdaman o nararamdaman pagkatapos niyong napanood ang balita? Ano ang inyong mga saloobin pagkatapos ninyong mapakinggan at marinig ang balita? Tumpak. Okay, ako din, ganon din, masaya din ako. Sapagkat meron ng chance ang mga Pilipino na magkaroon sila ng hanap buhay, lalong-lalo na yung mga nasa probinsya. Hindi po ba? So, meron tayong mga kooperatiba na makakatulong sa mga tao upang magkaroon sila ng hanap buhay. So, pinasisimulan nito sa pamamagitan ng livelihood programs. So, syempre, sa ating school setting, kayo sa TLE ay tinuturuan din ng inyong mga teacher, di po ba? Na gumawa na handicrafts, di ba? Magluto, mga gano'n na maaari nyo maging negosyo balang araw. Yun yung sa TLE nyo, di ba? Okay. So, may kaugnayan nga ba ang ating balita sa araw na to? Doon sa aralin natin? Okay, alamin natin mamaya kung may kaugnayan ito. Okay, para sa ating layunin, sa loob ng talakayan, inaasahan ng mga mag-aaral na number 1 ay nasusuri ang pangunahing hamon na kinakaharap ng piling bansang ASEAN sa pagpapatupad ng SDG gamit ang aktwal na datos at visual aid. So, meron tayong gawain mamaya na kayo ay mag-a-analyze ng mga datos mula sa chart. At gagawa nyo ito ng visual aid. So, malalaman natin kung ano yung mamaya. Pangalawa, pakibasa nga po ang pangalawang bullet, lahat ng mga babae. Ayan, so ihahambing natin mamaya ang mga hamon at mga tugon o solusyon ng bawat bansa na napili sa Timog Silangang Asya para sa ating aralin na ito. At titignan natin kung talaga ba'y natugunan nila ang mga hamon na kanilang hinaharap. At sumunod ay ang ikatlo, pakibasa lahat ng mga lalaki. Ayan, so nakakapagmungkahi ng makabuluhang hakbangin o advokasya na maaaring ipatupad ng Pilipinas kaugnay sa pagtugon ng SDGs. Okay, so mamaya meron din tayo activities niyan about yan, na kayo ay magmumungkahi ng solusyon. And then, ipamamalas ang kasanayan at kolaboratibong pagtutulungan
sa pamamagitan ng pagbuo ng presentasyon. Mamaya yan sa inyong group activity ng mga ulat at opinion ukol sa SDG-related issues. Handa na ba ang lahat sa ating aralin? Okay. Kung ngayon, dumako na tayo sa gawain 1. Ang gawain 1 ay pinamagatang think, pair, and share. So, ngayong araw na to, kayo ay pumanap na ng kapareha. Sa loob ng 10 segundo, dapat kayo ay may kapareha na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. So, pinamagatan ng ating activity, maaari na po kayong umupo. Pinamagatan ang ating activity na SDG Data Hunt. So, inyong babasahin at i-graph ang mga datos sa loob ng chart. Okay? So, ano pong sunod? Okay, ibibigay nyo ang hinihinging impormasyon nito sa loob ng chart. Okay? Gumawa ng bar graph or pictograph. So, mamimili na lamang po kayo ng isa dyan sa dalawa. Okay? Sa inyong kwaderno. So, para sa numeracy task, gamit ang datos, gumawa ng bar graph na nagpapakita ng bilang ng apektadong populasyon. So, dapat makikita natin ang populasyon na apektado sa mga SDGs o hamon ng SDG. And then, gumawa ng pictograph or bar graph. Next ay, sunod. Ayan, sa loob ng 2 minuto ay inyong ilalagay ang mga datos na ito sa bar graph. Okay. Handa na po ba? Okay, pwede nyo na simulan. So, isang output lamang sa dalawa. Sa dalawang magkapareha or sa bawat pareha ay isang output lang. Okay, ready? Go! Okay, so ating iwasto ang inyong ginawang mga graph kung tama po ba ito. Okay, sino sa inyo ang gumawa ng bar graph? Pakiwasto ang inyong bar graph na ginawa. So makikita dapat natin dyan, okay, dito, sa y-axis, samat yan, di ba? Sa y-axis, ang bilang ng apektado, apektadong tao doon sa mga hamon ng SDGs. And then, sa baba naman, sa x-axis, dapat ay makikita dito ang mga bansa. Okay, so ating i-analyze. Ano ang napapansin nyo sa chart? Sino or alin ang bansa ang may pinakamaraming apektado? Tama, ito ang Thailand. Okay, bakit? Ano meron kay Thailand? Okay, yung carbon emission nila ay napakataas. So, ibig sabihin, so halos 3/4 ng kanilang bansa ay polluted. Okay, sumunod ay ang Indonesia. Anong problema kaya ni Indonesia? Bakit maraming apektadong tao sa kanila? Dahil sa, okay, tama, paggamit ng single-use plastic. Okay,
kumusta naman itong Myanmar? So, bakit mayroong 28% ng kanilang populasyon ang apektado? Okay, dahil sa climate change. I-check na natin kung tama. Okay, ay kawalan ng access sa healthcare. Okay, kawalan ng access sa healthcare, parang dito lang din sa Pilipinas. Okay, sumunod ay ang Vietnam. So, ano kaya ang problema ni Vietnam? Bakit meron siyang 3.2? So, mataas ang, okay, 3.2 million farmers ang apektado ng climate change nila. Okay, malalaman natin mamaya sa pag-usbong ng ating aralin kung ano-ano nga ba ang mga yan, problema. Okay, at syempre ang Pilipinas hindi papahuli. 1.6 million na, ito. Correct, very good. Okay, tungkol sa edukasyon. So, mataas ang dropout rate ng Pilipinas. So, ganun talaga. Okay, hindi natin inaasahan yung mga yon. Ngunit, may tugon pa rin naman ang pamahalaan sa mga problema. So, sino sa inyo yung gumawa ng pie graph? Ganito rin ba ang ginawa nyo? Okay, kung tama ang mga ginawa nyo, 10 puntos para sa inyo. So, nung nakaraang araw ay pinag-aralan natin, di ba, yung 17 Sustainable Development Goals. Okay. So, ngayon, ay meron pa pala tayong pang-prosesong tanong. So, sige, alin sa mga bansa ang may pinakamaraming hamon sa edukasyon? Ang Pilipinas. Okay, sumunod ay, bakit mahalagang tugunan ang problema ng plastic waste sa Indonesia? Tumpak dahil maapektuhan ang kanilang kagubatan. Okay, tama. Diba, no first quarter topic natin, ang Indonesia ay mayroong malaking sakop ng kagubatan, di po ba? Okay, kung kanilang babaliwalain ang problema sa plastic waste, anong mangyayari? Mamamatay ang mga species na meron doon sa kanilang malaking bahagi ng kagubatan. Tama yun. Okay, so balikan natin ang mga nabanggit. So, alam nyo na yan. Natalakay na natin yung nakaraang linggo, di ba? Okay, sa number 2, ano kaya ito? Anong SDG ito? Yung parang may mangkok na mainit. Okay, tama. Walang gutom or zero hunger. SDG number 2. Ay, kumusta naman ito number 3? Ano kaya ito? Yes? Okay, tama. Mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. Ito naman. May nakakaalam po ba ng number 4? SDG number 4? Okay, correct. Di kalidad na edukasyon. Okay. Next, number 9. Sino nakakaalam? Okay, yes. Pedro. Okay, very good, Pedro. Industriya, inobasyon at infrastruktura. Okay, ang last but not the least, hindi naman last but not the least. Okay, number 12. Or SDG number 12. Yes, Juana. Okay. Napakagaling ni Juana. Responsableng pagkonsumo at produksyon. Okay, so yan lamang yung mga unang nabanggit. So meron pa tayong ibang mga mababanggit at matatalakay. Okay, alamin natin. So sa sumunod na gawain natin ay narito ang ASEAN Watch. Okay, sa ASEAN Watch na yan, inyong tutukuyin ang mga issue at solusyon ng mga bansang ASEAN tungkol sa napiling SDGs. Okay, tignan natin. Ayan, anong bansa ito? Anong bansa ito, guys? Yes, Pia? Okay, very good. Indonesia. Okay, ano kaya yung hamon para sa Indonesia na kinakaharap ng Indonesia? Nabanggit kanina. Okay, ang plastic waste or plastic usage. Tingnan natin kung tama. Yan. Mataas na produksyon ng plastic waste. So, yun yung kanilang pangunahing ikinahaharap na problema ngayon. Okay, ano yung naging tugon nila? Okay, tingnan natin kung tama yung sinabi ni Mark. Correct, meron silang tinatawag na reduction or Indonesia Plastic Waste Reduction Roadmap.
Okay. So, meron silang mga patakaran upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastic. Tama ka dyan, Mark. Okay, sumunod na tayo dito. Yan, palalawigin pa natin ng konti. So, meron daw pong pagpapalakas ng circular economy, pagpapahusay ng waste management, and then pagpapalawak at pakikilahok ng publiko at industriya, at pagpapatupad ng mahigpit na regulasyon upang mabawasan ang epekto ng plastic sa kalikasan. So sa Pilipinas meron na rin po niyan, di ba? Sa school nagsasegregate tayo ng mga basura, di po ba? Okay, at in charge dyan, syempre ang YESO, kailangan ang mga YESO ang tagabantay ng ating surroundings. Okay. So sa I think anong subject 'yun? Para may mga subject din kayo na may segregation din, 'di ba? Ng mga waste, mga ganun-ganun. PNE po ba 'yon? Or let's say science? 'Yun. No elementary? Okay. So next ay ayan. So dito sa Indonesia, kanila pong pinalalawig ang pagre-recycle ng mga plastic. Okay? So para sa Pilipinas din, ganun din, parehas din sila. Okay, next ay ayan, anong bansa yan? Ang paborito nyo, ito ay ang Thailand. Ayan, tuwang-tuwa na naman si Joseph. Ano ba yan, Joseph? Next! Okay, bakit pag Thailand talaga ikaw ay napapangiti? So, ang kanilang pangunahing kinahaharap ngayon ay ang tinatawag na SDG 9. Sa SDG 9 ay Industrial Innovation at Infrastructure. So, anong problema nila? Ito ay mataas na carbon emissions mula sa transportasyon. So, nakita nyo naman kanina, di ba, sa graph na, sa chart na, mataas yung kanilang carbon emission. So, 90%. Halos ba? Okay, halos 30%, ay 3/4 ng kanilang populasyon ay apektado. So, ibig sabihin, talagang talamak ng carbon emission. Ano kaya yung kanilang pangunahing solusyon sa problema na yan? Meron ba nakakaalam sa inyo nito kung ano ito? Okay, very good. Ang galing-galing naman ni Matthew. So, Matthew, tama ka. Meron silang tinatawag na Thailand 4.0 policy para gawing eco-friendly ang industriya. Okay, ayan. So, makikita nyo dito sa kaliwang chart na ang energy sector ang may pinakamalaking contribution ng greenhouse gases. Imagine. O, di ba sa science, ano ang epekto ng greenhouse gases pag madami? Okay. Yes. Ito ay magkakaroon ng magiging sa climate change. Okay. Isang contribution para magkaroon ng climate change. Okay. Next. Yan, domino effect na yan. Ozone layer, depletion of ozone layer, etc. etc. Kaya dapat careful tayo sa mga mga ginagamit natin, etc. Next, agricultural sector ay gumagamit ng 15.69% ng greenhouse gas emission. Siguro yung mga tractor nila, di ba? Okay, and then, industrial processes, yan, yung mga pabrika nila, may 10.77%. Okay, and then waste sector is 4.88% naman. So, malaki po talaga ang greenhouse gas emission ng Thailand. So, paano po nila nabawasan o binabawasan yun? Paano nila tinugunan ang problema na yun? So, ito po. So, gumawa sila sa pamamagitan ng renewable energy, low carbon industries, and electric vehicle katulad sa Pilipinas, at green infrastructure. So, ano sa tingin nyo? Eco-friendly? Tama, eco-friendly siya. So, kasama na rin dito ang circular economy, mahusay na waste management, carbon pricing policies upang hikayatin ang paggamit ng clean energy at sustainable practices. Ano nga ba itong circular economy? So, may kahalintulad dito sa pagre-recycle ng mga bagay-bagay. Okay? Okay, next is ayan. What's this? Okay, anong bansa yan? Ayun. Okay, ang galing-galing naman. So,
Ito si Martha, nakakuha ng tamang sagot. So, ano yung kanilang hamon sa SDG nila? Correct. Okay, climate change na nakaapekto sa agrikultura. Napakagaling naman ng section na ito. Okay, so, dahil doon, naapektuhan yung tinatawag na SDG number 2 or walang kagutuman. So, anong connection mo? So, mamaya, okay, alamin natin kung anong tugon. Ang tugon nila ay eco-friendly farming. In other words, ang organic farming lamang ang kanilang naiisip na solusyon para sa nangyayaring climate change. So, dito, tutulungan sila, higipagtulungan ang pamahalaan at ang magsasaka upang mapanatili ang mataas na ani sa pamamagitan ng alin. So, binibigyan nila ng funds sa mga magsasaka para sa mga organic na mga materials na kailangan para sa kanilang farming. And then, para mabawasan ng polusyon at masiguro ang pangmatagalang produktibidad ng kanilang sakahan. So, dito, sa organic farming, hindi na po sila gumagamit ng chemicals. Kasi sa paggamit ng chemicals sa pangmatagalan, nagkakaroon ng acidity yung lupa, diba? Sa TLE, meron yan, diba? Okay. And then sa science, syempre. Okay. Anong nangyayari kapag acidic yung lupa? Hindi siya suitable na taniman. Very good. So, mahirap. Mahirap talaga paramihin ng ani kapag ganoon. So, ang ginagawa nila, nag-switch na sila sa organic farming. Okay? Actually, mas maganda nga talaga yung organic farming. No? Okay. Sumunod ang huli sa ating mga aalaming bansa sa Timog Silang Asya. Okay? Pinakamaliit na bansa, ngunit nunguna sa teknolohiya sa Timog Silang Asya. Ano ito? Okay, very good. Ayan, ang galing-galing naman ni Rose. Okay, tama si Rose, Singapore. So, sa Singapore, kahit sila ay, let's say, high, na sila, kumbaga high-end na yung kanilang technology, ganon, meron pa rin silang kinahaharap na hamon sa SDGs at ito ang mataas na dependency sa fossil fuels. Ano nga ba yung mga fossil fuels? Ito yung mga non-renewable energy or resources sa ilalim na hindi napapalitan. Tulad ng, okay, yung mga gases, ganon, yung mga nahuhukay sa ilalim ng lupa na maaring convert into energy. Okay. So, yun yung kanilang kinaharap na problema ngayon. So, nakakaawa naman. Okay, next. So, maliit lang yan Ngunit, okay, ito yung kanilang tugon. Ano kaya ito? Para saan yan? Okay, sila ay nagkaroon ng tinatawag na Solar Nova Program. So, pinalawak nila ang paggamit ng solar panel. So, hinihikayat nila ang bawat isa sa Singapore na gumamit ng solar panel upang hindi na sila gumamit ng non-renewable resources. So, that is renewable resources, right? Okay. So, ang target kasi nila ay net zero emission net zero emission target, and then, pagiging isang global leader sa sustainable urban development. So, napakaganda naman ang gusto ng Singapore. Okay? Tama nga naman. Hindi na sila mag-i-emit din ng, di ba? Ng carbon. Kasi, once you are utilizing, o you-utilize mo yung fossil fuels, nag-i-emit ka rin ng something na nakaka-apekto sa kalikasan. Yung mga greenhouse gases, gano'n. Okay. Next. Meron pa po ba kayong katanungan? Okay, so, ayan po ang ating gawain number 2. Dumako na tayo sa gawain number 3. Sabi na ang lahat. So, hahatiin ko ang klase sa 4. So, nahati na po yan. Dati na tayong may groupings, diba? So, 1, 2, 3, and 4. So, dito sa gawain number 3 ay tinatawag na Sulong Pilipinas. So, ating tutugunan ang mga hamon naman na kinahaharap ng Pilipinas. So, para sa inyong activity, okay, kayo ay bubunot ng topic at pwede kayong gumamit ng free visual generator upang magawa nyo ang inyong graphic organizer.
Pero kung hindi, pwede namang traditional. So, ating alamin na kung anong mga topic ang nararapat para sa inyo. Para sa group 1 o pangkat 1, rito ang inyong topic. Okay, sa inyo ang SDG number 1 o no poverty o walang kahirapan. So, alamin natin mamaya kung ano yung mga hamon. Okay, pwede nyong ilabas ang inyong mga notes. Okay, at inyong mga phone for the internet para makapag-search tayo. Okay, gamitin natin ang access natin sa internet. And then, para sa group number 2 ay, okay, sa kanila ang SDG number 4 o quality education o di kalidad na edukasyon. Okay, sige. And then, for number 3 ay group, okay, SDG number 2 sa inyo, guys. Okay, and then group 4 ay SDG number 4. Okay. Okay ba? Klaro po ba ang mga nakuhang SDGs? Okay, kung gayon, inyo nang simulan, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa ating gawain. So, narito ang inyong chart na gagayahan. So, pwede nyo pong dagdagan yan ng mga design kung gusto niyo. So, para sa rubric ng pagwawasto ng output, narito ang presentasyon, 5 puntos, pagtutulungan, 5 puntos, kaalaman sa paksa, 5 puntos. So, kung makukuha ninyo ng maayos at may pipresenta ng maayos ang ating gawain, ay makakuha kayo ng 15 o 15 puntos. Okay, pwede na po magsimula. Okay, so tingnan natin ang presentasyon ng unang pangkat. Ayan, so maraming salamat unang pangkat sa pagpipresenta ng inyong output. So titingnan natin kung tama nga ba ang kanilang output. Okay, so mataas na bilang na mahihirap. Tama ito, tama. Okay, unemployment rate, underemployment rate, etc. Okay, tama yan. So anong naging tugon ng pamahalaan sa problema natin na ganyan sa Pilipinas? So, merong Pantawid-Pamilya Program at Sustainable Livelihood Program. Meron pang isa, yung tinatawag na AKAP, ayuda. Okay? Ngunit, sa masasabi ko lamang ay huwag tayong umaasa sa pamahalaan. Sapagkat hindi naman pang matagalan ang mga binibigay ng pamahalaan na tulong, di ba? Kailangan ay magtiyaga rin tayo para sa sarili natin. Para tayo ay magkaroon ng pera at hindi natin biniblame ang gobyerno kung wala tayong pera, makukuha sa kanila, di ba? Hindi pang matagalan yan, mababaon lalo tayo sa utang kung tayo ay laging umaasa sa pamahalaan. So, another tugon ay syempre magbubukas ang pamahalaan ng mga job opportunities. Correct. Okay. Group number 2, iwasto natin ang group number 2. Maraming salamat sa pagpipresenta ng inyong output, group number 2. Okay, so para sa inyo, ang nakuha nyong output, ang SDG nyo ay zero hunger o walang kagutuman. So, ano yung mga hamon? Correct, this is very timely, mataas na presyo, yes. And then, hindi nakakasya yung budget natin sa pang-araw-araw, diba? Inflation, sa economics. Okay, dumarami na rin ang bilang ng malnutrition. Diba? Malnourished ang mga bata kasi hindi nakakain ng maayos. Kasi kulang na nga yung kanilang food. Pambili ng food. Okay, wala silang pera pambili ng food. Next ay food security. Ayan, isa pa rin ito na hindi lahat ng mga Pilipino ay nakakain ng 3 times a day. Diba? Okay, lalong-lalo na doon sa mga tinatawag na laylayan ng lipunan. Hindi na nila kayang kumain ng 3 times a day. Diyos ko po, ang bilihin natin ngayon ay hindi na biro ang presyo. Okay, next ay kahirapan sa suportang makinarya at teknolohiya. So, isa rin ito na nakapagpababagal sa produksyon ng ating pagkain. Hindi sinusuportahan yung mga invention ng makinarya para sa ating agrikultura. Unlike sa ibang bansa na talagang supportado nila. So, anong mga tugon?
So, syempre, para sa mga malnourished na bata, nariyan ang tama ito, feeding program sa school, di ba? Okay, sa DepEd, and then sa DSWD at daycare. Okay. So, kada year yan. Sino dito ang tawag nito? Nakikinabang sa feeding program ng school. Ayan, di ba? So, ikaw ay napakaswerte. Okay, kailangan na taasan mo na rin ang iyong timbang sa susunod na taon. Next ay, okay, suporta sa agrikultura. Kailangan ng suporta ng mga farmers natin, di ba? Okay, yung mga middleman na yan, sila ang nagpapahirap sa buhay ng mga farmers. Supposedly, sa ibang bansa ay mayayaman ng mga farmers, di po ba? Okay, dito lamang sa atin sa Pilipinas. Ewan ko nga ba kung bakit ganoon. Okay, and then next ay ang tinatawag na food security roadmap. So, alin-anong meron dito? So, kailangan ng food self-sufficiency at pagtaas ng local na produksyon ng pagkain. So, may kaugnayan to sa balita natin kanina, di ba? Yes. So, maganda yung proyekto ng ating Pangulo para doon. So, ayan. Okay. Yung mga lokal na produkto, kailangan natin palaguin yung mga yan, di ba? Kasi yan ang makakatulong sa ating bansa kung hindi natin tinatangkilik ang local products natin. Ano nang mangyayari sa bansang Pilipinas, di ba? And then, sumunod ay ang urban gardening. Sa urban gardening, ayan yung paglalagay ng mga tawag nito, pananim. Sa terrace, mga ganon. Okay, within the city, yan. Yung mga lalagyan, di ba? Okay, kayo ba, ginagawa nyo ba yon? Ayun, maganda yan. Nakaka-release ng stress yan. So, maraming salamat Group 2 sa pagpipresenta ng inyong output. Dumako na tayo sa Group 3, isang mabilisan. So, okay, very good. Napakagaling naman ng Group 3. Napakaganda ng visual aid ninyo. So, ayan, pangkalusugan, access sa pangkalusugan, yan, isang problema natin yan. Ano yung tugon nila para dyan? Okay. So, yung binibigay na barangay health services sa mga barangay health worker. Mataas na kaso ng malnutrition at nakakahawang sakit. And then, kakulangan sa health worker. Okay. Isa sa mga tugon ay ang Universal Healthcare Law, na kung saan lahat ng mga Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Ngunit PhilHealth, anong nangyari kay PhilHealth? Okay, next ay ang PhilHealth Insurance Program. Ayan. So, yung mga nagtatrabaho ay kinakaltasan sa kanilang buwan-buwan na sahod para ilagay sa kanilang PhilHealth insurances. And then, kalusugan sa barangay. Ito yung mga libreng bakuna sa mga bata. Okay? So, ako ay nakikinabang dyan. 2 beses na. Okay po. And then, immunization at health education campaign. So, sa aming barangay, meron na rin mga health education campaign para sa mga kabataan, para sa mga buntis, ayan, at mga gusto magbuntis pa, at yung mga family planning, mga ganon. So, meron yan. Existing po yan sa ating bayan. Okay, para sa ika-4 na pangkat, ay nariyan ang dekalidad na edukasyon. Ito yung isa sa number 1 na problema ng bansa natin, di ba? Okay, tingnan natin kung tama yung ginawa ng Group 4. Okay. Hamon. Hindi pantay na oportunidad sa edukasyon. Correct. Okay. Ano pa? Mataas na dropout rate. Ayan. Learning gaps at learning loss. Okay. Mababang resulta ng PISA. Tama yon. Kakulangan sa pasilidad at kagamitan sa paaralan. Isa pa yan, problema ng edukasyon. And then, kakulangan sa guro at pagsasanay. Okay. Para sa tugon, syempre, nariyan ang ALS o Inclusive Education. ALS, Alternative Learning System para sa mga youth, out of school youth. Okay, tama yon. Very good. And then, syempre, meron din mga programa para sa mga learners with special needs. Okay, meron silang programa para dyan. Para matulungan ng mga batang may special needs. Okay, para maka-cope up sila sa kanilang pag-aaral. And then, ang madrasa education program para sa ating mga kapatid na Muslim. So, meron na rin po silang sariling So, meron na po niyan ngayon sa mga ibang division. Sa IMUS ay meron na rin, pero pailan-ilan lamang. Okay? Next ay
Sumunod na tugon ay, okay, tama ito, matatag curriculum. So, yung from K to 12, pinaiklian, di ba? Pinaiklian into K to 10, yung mga competencies, ganon. And then, pinagtuunan lamang ang literacy, numeracy, at life skills. Okay, next ay ang learning recovery program like remedial classes, catch-up reading, something like that. Sa mathematics, ganon. At dito sa school, bago nag-test ng PISA ang mga bata. Okay, yung mga 17, 15 years old up, 17 years old up ay nag-ano muna sila. Kumbaga, nag-lesson, gano'n muna sila. Remedial or mga catch up, ganun muna sila. Okay, so makakatulong, sana ay makatulong talaga yon. Okay? Sa problema natin para sa PISA na yan. And then next ay ang Brigada Eskwela at Adopt a School program. So dito naman ay makakatulong ang ating non-government organization at ang mga LGUs. Okay, para mabigyan ng suporta ang school. So, ang tinatawag silang stakeholders. Very good group 4 and last but not the least, syempre, seminar sa mga teachers. So, meron kaming nararanasan namin. So, maraming salamat sa pagkakaroon ng napakagandang mga graphs at inyong inilagay lahat ng inyong mga nakalap na kaalaman. So, para sa ating reflection sa araw na ito, anong natutunan mo sa ASEAN at sa SDGs? Anong inyong natutunan? Okay, ang ASEAN ay? Okay, tama. So, ang